Ang mga Battle Pet Master. Sila ay isa sa mga bihirang may talento sa mundo. Sila ay malakas, mabilis, at mabilis tumugon. Maaari pa silang makipagkontrata sa mga bihira at kakaibang mga hayop, pinapagalaw ang mga ito upang lumaban para sa kanila. Ang agwat sa pagitan ng isang Beastmaster at ng isang ordinaryong tao ay kasing laki ng agwat sa pagitan ng mga matatanda at mga bata. Sa mundo ng Battle Pet Masters, mayroon ding mahigpit na hierarkiya. Mula sa unang ranggo hanggang sa ika-10 ranggo, habang tumataas ang ranggo, bumabagal ang pag-unlad. Sa pangkalahatan, magsisimula sila sa yugto ng pagiging Battle Pet Master mula sa edad 5 hanggang sa edad na 20, at karaniwan lang maaabot ng maraming Battle Pet Masters ang antas lamang ng rank 8 sa kanilang buhay. Sa edad na 30, pumapasok sila sa profesional na yugto, karaniwang nananatili na lamang sila sa rank 7, at kumikita na lamang sila bilang mga guro o mga beast trainer, at kaunti lamang sa mga tao ang nakakapunta sa pinakamataas na antas. Tanging ang ilan sa mga pinaka-ekspertong henyo, na may suporta ng malaking pinansyal na yaman, ang makakapag-promote sa ika-9 na ranggo at makakakuha ng titulo. Sila ay nagiging mga iginagalang na masters ng battle pet sa antas ng titulo. Para sa master ng war pet na bagong pasok pa lamang sa ika-9 na antas ng titulo, nagsisimula pa lamang ang lahat. Ang paggrado ng titulo ay isang malawak na larangan. Ang agwat sa pagitan ng malalakas at mahihina dito ay kasing laki ng agwat sa pagitan ng ika-9 at unang antas noon. Tanging sa patuloy na pamumuhunan ng mga yaman, relasyon, at pagsisikap, hanggang sa mapaghiwalay ang mga pamilya at magkanulo ang mga kaibigan at kamag-anak. Hanggang sa huling patak ng dugo ay mabuhos. Posible bang maabot nila ang rurok sa puso ng isang Beastmaster, maging tagapangalaga ng lungsod, lumalaban sa alon ng mga halimaw na libu-libong milya ang layo at ito nga raw ay isang tunay na bayani, at ito nga raw ang karaniwang kaalaman na natutunan ni Spring bago pumasok sa Pinnacle Tower. At ang mga bayaning ito tulad ni Spring ay maaaring naging pinaka-advanced na puwersa ng labanan para sa sangkatauhan, nakikipaglaban sa mga mabangis na halimaw upang protektahan ang kanilang mga tahanan at bansa. Bumalik na ang kwento sa ating bida na si Spring habang pinagmamasdan niya ang mga taong nagluluto rito. At makikita din natin sa eksena ang mga iba't ibang chef na may kanya-kanyang ginagawa tulad ng pagluluto ng iba't ibang mga pagkain, tulad ng paghihiwa at pati ang pagdedesign sa mga ibang pagkain. Nagsalita naman rito ang steward sa kanyang hari na handa ng araw ang pagkain niyang kakainin. At makikita din natin rito ang maraming masasarap na pagkain sa lamesa. Wika ng steward habang sinusuri niya ang isang papel. Ang listahan ng mga sangkap na ito ay ibinigay ng rehiyon ng Yalo, kung saan libu-libong batikang mga mangangaso ang naglaan ng buwan sa pangangaso ng mga sangkap na ito mula sa iba't ibang mga sistema ng bituin. Ang Pampagana ay ang apdo ng Thunder Silver Snake na sinamahan ng atay ng Rainbow Deer, na binabad sa 100 taong gulang na Star Jade Wine. Kasabay nun, inamoy naman ito ng lalaki na nakaupo sa trono, kaya pagkatapos niya itong inamoy, sinabihan niya naman ang kanyang steward na alisin ng araw niya ang lahat ng mga walang silbing chef. Sumang-ayon naman rito ang kanyang steward na gagawin ng araw niya agad ang kanyang pinag-uutos. Kaya sinabihan niya ang lahat ng mga chef na huminto ng araw sila sa kanilang mga ginagawa. At itapon ng araw nila ang lahat ng kanilang nilutong pagkain. Sa kanilang narinig bigla na lamang pinagpawisan rito ang mga chef, kaya nagtataka sila na kung ano raw ang kanilang ginawang pagkakamali. Sinagot naman ito ng lalaki na natikman ng araw niya ito lahat nung nakaraang 1 taon pa. At sabi din niya na hindi nga raw mahina ang kanyang memorya para makalimutan niya ito. Ang lalaki pala na ito ay si Legendary Tao Ken. Ngunit pinipilit pa rin ng mga chef ang kanilang nilutong pagkain dahil may nilagay nga raw silang bagong recipe sa kanilang niluto, kaya pakiusap nga raw tikman nga raw ito ni Legendary Tao Ken. Tinignan naman sila ng masama ng steward kung sinasabi ng Legendary Tao Ken na ayaw na niya talaga, kailangan ng araw niyang maghanap ng bagong chef. Kaya sa ganun, dali-dali na niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na palitan ng araw nila ang mga chef. Sumang-ayon naman rito ang kanyang mga tauhan kaya sa pilitan na nilang kinuha ang mga damit ng mga lumang chef, at sabi din nila habang nagmamakaawa kay Legendary Tao Ken na bigyan nga raw sila nito ng pangalawang pagkakataon, at hindi na nga raw mangyayari ito ulit.
Sabi ng bagong chef habang tapak-tapak niya ang isang lumang chef na marami silang mga tao na may mga titulo sa likod nila na naghihintay na maglingkod sa legendary Tao Ken. Kung makuha niyo lahat ng mga pagkakataon, ano ang gagawin nila? Kaya mas mabuti nga raw na sila muna. Hindi naman pinansin ng lumang chef ang sinasabi ng isang chef sa kanya, kaya nagmamakaawa pa rin ito sa steward na ayaw nga raw nilang umalis sa Pinnacle Tower na ito. Sabi naman ng steward sa kanila na kung bakit pa nga raw sila mananatili dito. At sabi din niya na nandyan nga raw ang pinto sa kanilang likuran kaya bahala nga raw sila na kung ano nga raw ang magiging desisyon nila. Kasabay nun, lumuhod naman sila rito habang sinasabi nila sa steward na mananatili nga raw sila dito, at sabi din nila basta't makakakuha nga raw sila ng kaunting gantimpala at gabay mula sa mga alamat, ang mga benepisyo ng pagsasanay ay higit na mas malaki kaysa sa mga makabuluhang pag-unlad na makakamit sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang buhay sa panganib sa kagubatan. Sumang-ayon naman rito ang steward na manatili sila dito, ngunit sa pagkakataong ito, parurusahan sila at magsisimula muli bilang mga mababang alipin. Nagpasalamat naman rito ang mga lumang chef sa steward, at wika din nila na gagawin nga raw nila ang lahat para mapagsilbihan lamang ng mabuti si legendary Tao Ken, at nagpapasalamat nga raw sila sa awan ng kanilang steward. Kasunod nun, sinabi niya naman sa mga bagong chef na ang susunod na putahe ay dapat handa na sa loob ng kalahating oras. Tulad ng dati, ang mga sangkap ay dapat na pinakamaganda sa buong mundo. Tanging ang mga sumusunod sa legendary Tao Ken standards ang karapat-dapat makatanggap ng kanyang gabay, at kung ayaw nga raw nilang magtrabaho, umalis na nga raw ito dahil maraming tao ang handang palitan ka. Pinakita naman sa eksena si Spring habang ito ay nakatayo. Sabi ng steward habang nakatingin ito sa ating bida na kung sino nga raw ang lalaki na ito na bagong dating, at kung bago itong empleyado pakiusap nga raw pumunta nga raw ito sa kanilang kagawaran ng human resources para sa pagpaparehistro at pagsusuri. Kahit na may titulo, ang mga hindi pumasa sa mga pamantayan ay hindi matatanggap. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang umatake ang ating bida sa steward gamit ang kanyang Divine Demonic Fist, at sa ginawa ng ating bida sa kanya napasuka na lamang ito ng dugo at nagkadugo din ang mga mata nito. Ngunit sa kabutihang palad, wala naman natanggap na pinsala rito ang steward, at pinagpapawisan din itong nagsaad na akala niya nga raw ay namatay na siya sa atake na iyon, at nagtaka din ito na kung ano nga raw klaseng illusion iyon. Sa kabilang banda, may nagsalita naman na isang nilalang sa pintuan na kung sino nga raw ang naglabas ng killing intent sa kanilang Pinnacle Tower. Malilipat naman sa ating bida habang papunta ito sa ibang lugar para hanapin ang pinuno ng Pinnacle Tower na ito. At kaya sa kanyang paglalakbay sa mga ibang tore, makikita natin ang isang tore na may isang babae habang may nagsasayaw ito sa kanyang likuran, at ang isa naman ay isang scatterboy, at ang huli ay ang batang natutulog sa magandang lugar. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, nakapunta na ang ating bida sa isang Pinnacle Tower, ngunit nang biglang may nagsalita dito sa Pinnacle Tower na magbigay-pugay nga raw ang ating bida sa kanya. Sa pagkarinig ni Spring sa boses na iyon, parang kilala niya nga raw ang boses nito. At sa alaala ni Spring, na ito na nga raw ang pag-activate ng Headless Snow Mountain Thunder Mechanism. Hindi niya ito pinuprotektahan, ginagamit niya ito para sa kanyang sariling kapakinabangan. Isang taong basta na lang iniiwan ang kanilang mga nasasakupan. Ito ay katulad ni Master Gu. Kasabay nun, pinakita na dito ang nagsalita na ang Deputy Tower Lord ng Peak Tower, at ang lakas nito ay nasa antas ng High Stage, at ang cultivation nito ay nasa antas ito ng Void Realm. Kasunod nun, nagsalita ang matanda kay Spring na kung saan nga raw nanggaling itong ignoranting bata na ito, at nagtanong din ito na kung bakit nga raw ito naglalaro sa kanilang Pinnacle Tower. Ngunit sinabihan naman siya ni Spring na magtungo na nga raw sila sa magandang bahagi, kaya nag-infuse na si Spring ng kanyang aura para simulan na ang pakikipaglaban sa hangal na matanda na ito. Sa mga sinabi ni Spring sa kanya, nanggalaitin naman dito ang matanda, kaya pinagbantaan niya ang ating bida habang naglilisik ang mga mata nito sa galit na puputulan niya nga raw ang dila ng ating bida sa labis nitong kay-abangan. Babala, sa isang buwan 2 chapter lang ang nilalabas ng author ng Astral Pet Store, kaya matagal talaga ang update natin kay Spring. At sana maunawaan at maintindihan niyo mga kahangal. Maraming salamat po sa suporta.